isang ibinabato lagi, hindi lang sa'yo, kundi sa akin, for people who are standing up against Chinese aggression in the West Philippine Sea, ay ginagamit daw natin itong political vehicle for our aspirations in the future. Itong nangyayaring issue sa West Philippine Sea, ginagamit na political vehicle ng China para hatiin tayo. Baka ang kailangan nating tanungin, bakit hinahayaan natin yung mga chinador, mga trolls nila, even China, to divide Filipinos? Kasi sila naman ang gaganansya pag tayo ay hati. So huwag nating hayaan na i-turn nila yung naratibo against us. Tayo ay nagsasabi lang ng katotohanan. Under international law and local law, ang West Philippine Sea ay atin. No spin, no lies, just the truth. Isang magandang araw sa ating lahat at welcome sa Just the Truth Podcast. Ako ang inyong lingkod, J. Tristan Tariela. Samahan niyo ulit ako para sa isa na namang exciting and eye-opening conversation with our guests. Nakikilala lang natin ang mga personalidad base sa nais nilang ipakita sa madla, from interviews, news, and through their platforms. However, dito sa ating podcast, mas makikilala pa natin ang ating mga guests at mas naipapakita pa nila ang kanilang mga sarili, ang kanilang personal na buhay, background, and probably the most important, their beliefs and values from government officials, political analysts, journalists, and even controversial personalities. This podcast provide us insights to their side na hindi kadalasan ipinapakita sa iba't ibang media platforms. At lahat ng yan ay dito lamang sa Just the Truth. But before we start our conversation with our guests, there's something that should be addressed na prevalent sa social media. And this is the presence of netizens na mayroong taliwas na stand sa nangyayari sa West Philippine Sea. We can understand kung internet trolls ang mga to. Of course, they are the best at what they do. Ang manggulo at i-blur ang tunay na naratibo sa geopolitical issue ng bansa. However, nakakadismaya lamang na mayroong totoong tao or accounts na sumisimpatya pa sa kabila. This is the result of the misinformation, lies, and propaganda na ipinapakalat sa social media. Kaya mga kababayan, let's be vigilant and smart sa mga napapanood, nababasa at nalalaman natin sa internet. We should even be more critical maging sa politiko at personalidad na ating napapanood or let's say iniidolo. Are the politicians and personalities you admire ay pro-Philippines or kibit-balikat lamang sa issue ng West Philippine Sea o ng ating soberanya? That's one of the purpose of this podcast. Not only to talk about personal lives ng ating mga guests, but to also discuss social issues na kung saan dapat ay may pakailam ang mga Pilipino. That's why we are grateful that there are people who fight for the truth and our country's sovereignty tulad ng ating guest ngayon. Sa panahon ngayon na laganap ang societal at political issues ng bansa, hindi natin maiiwasan ma-frustrate sa nangyayari. Andyan ang laban natin sa misinformation, corruption, and the biggest geopolitical issue ng bansa, ang sigalot sa West Philippine Sea. However, sa gitna ng mga isyong ito, there are people who stand and fight against it. At kung usapin lang ng paninindigan, I'm sure this episode would be an eye-opener and an inspiring one. Now, we will be accompanied by a brave woman, isang political activist, advocate of the Philippine sovereignty in the West Philippine Sea, with her as being one of the co-conveners ng Atin Ito Coalition and the president of the Akbayan Party. Of course, wala nang iba kundi si Miss Rafaela Paeng David. Welcome sa podcast namin, Miss Rafaela. Miss Paeng, maraming salamat sa pagpapaunlak mo. Of course, na maging salamat guest for dito sa having podcast me. ko. Kamusta ka na? Okay lang. Ito, excited na for the weekend para makabawi ng tulog kasi ang daming kaganapan sa bansa natin the past few days and weeks eh. So ang daming drama, lagi tayong puyat, abangan yung mga nangyayari sa Senado at sa ating bansa. Alam mo, dapat hindi mo na pinupuyat sarili mo. Parang dapat you get used to it na eh. Oo Kasi nga parang magtatagal talagang ganito. Oo.
ang magiging telenovela natin sa sistema ng politika sa Pilipinas? Well, sana medyo okay kasi nakaka-stress yung mga, anong tawag dito, yung parang pag nanonood ka sa Senetflix, ay parang, napupuyat ka, tapos yung turn of events medyo nakaka-stress, may cliffhanger, anong mangyayari next, 'di ba? So, hopefully ay medyo bumaba yung stress level kasi hindi maganda yon para sa ating bansa at sa health natin. Dahil sa yung pagiging aktivista, alam kong mas engaged ka, mas aware ka sa nangyayaring usapang politikal pagdating sa issue natin dito sa lipunan natin. Ang masasabi mo bang the politicians, the quality of the politicians that we have right now is a representation of who we really deserve as Filipino people? Alam mo, naalala ko may isa tayong inattendang forum sa Cebu na sometimes we accept the love that we think we deserve pagdating sa pag-ibig. Minsan, feeling natin, hindi natin deserve na nirerespeto tayo, pinapahalagahan tayo. So, ang pinipili natin minsang mga jowa, yung niloloko tayo. Parang ganun din minsan sa politika, di ba? Sometimes we feel like we deserve... Pinipili natin yung niloloko tayo. Pinipili natin lagi yung ninanakawan tayo, niloloko tayo. Sa tingin ko, we deserve better. We deserve... public officials na talagang pagsiservisyohan tayo, hindi yung parang tayo pa yung naghahabol na pumasok sila, tayo pa yung naghahabol na magsabi sila ng totoo at umattend ng mga hearings nila. So, sa tingin ko, we need better politicians. Lalo na yung ipagtatanggol tayo. Pag may nangaapi sa atin, Pilipino man o banyaga. Tingin ko, Miss Paeng, hindi naman nagkakalayo edad natin, pero definitely naman. mas bata ka sa akin. Ganun ba? And simula nung Okay. nagkaroon ka ng kamalayan, no? Pagdating sa usaping politika, do you think yung level ng politicians that we have right now, nag-i-improve or bumababa ang kalidad or we just have to hope and pray? Well, medyo nakakabahala na parang as time goes by, mas dumadami yung mga magkakamag-anak sa Senado. I think that's an important indicator na dumadami yung mga magkakapatid. Tapos yung so magkakamag-anak, tapos dumadami rin yung mga anong tawag doon? Mga artista na tumatakbo, na nanalo kasi sikat sila, hindi dun sa kagalingan. Syempre may mga artista naman na magaling din. Pero ang ibig sabihin lang, parang dahil dumadami yung nananalo dahil lang sikat sila, hindi dahil magaling sila, medyo kailangan nating i-reflect at balik tanaw siguro how we choose our leaders. Yung name recall ba? Yung mas sikat o yung mas mayaman at hindi yung mas magaling. So, or anak ng politiko. Or anak ng politiko at parang nagiging tuloy sila mga parang naging royal family ba ang tuturing natin sa mga politicians, hindi public servants. So parang dahil dumadami yung ganon, at kitang-kita yun sa Senado ngayon kasi nga may 3 magkakapatid, medyo parang through the years mukhang hindi tayo natututo. So hopefully, itong mga nangyayari the past few weeks can serve as a wake-up call para magbago naman. Alam mo, ang dami na nating napag-usapan tungkol sa current events ng politics, no? But this podcast is basically about you. So, ikaw lang yata ang guest ko na napag-usapan muna natin ng mga current events bago we started talking about you. You are an active member of Akbayan. Yes. Hindi mo ipinagkakaila na isa kang aktivista. Mm-hmm. And matanong ko lang, is it something that you thought of nung bata ka pa na such level of activism is already developing or nature sa'yo? That's why you decided to become part of Akbayan Party? Hindi ko masabi na bilang at least nung bata pa ako, ang pagtingin ko sa sarili ko ay aktivista na. Sa tingin ko nanggagaling naman kasi siya dun sa kagustuhan mong tumulong. And I think
innate yon sa karamihan ng Pilipino na kapag lumalaki ka, parte ka ng komunidad, may nakikita kang hindi tama, makikita mo yung kalagayan ng mga Pilipino, may kagustuhan ka lang na mayroon ka bang pwedeng gawin? Pwede ka bang tumulong? I think doon lang naman nanggagaling yun eh. As simple as may nakita kang halimbawang mga kuting at mahalaga ang buhay, hindi lang ng tao pero ng kalikasan. Tapos gusto mong siguraduhin na may pagkain kaya, yung mga nakita mong maliit na kuting nung bata ka pa, yung ganong maliliit na bagay na pag hinayaan mong at makinig ka doon sa panawagan na baka ikaw may pwede kang gawin. Sa tingin ko doon nagsisimula eh. Even at a young age, if you answer that call na baka ako pwede, baka may maitutulong ako sa kapwa ko, I think doon siya nagsisimula na maging aktibo ka. Hence, aktivista. Doon naman nagsisimula yon. Sana lahat ng politiko ganyan, no? Nag-iisip kung paano makakatulong, 'di ba? Hindi iisipin kung anong kikitain, Ayun na no? nga. 'Di ba? And you graduated in Ateneo. Yes. And hindi ko na sasabihin kung anong taon, but you graduated with Latin honors magna cum laude, right? Yes, Ganyang katalino si Miss Paeng, no? And hindi halata sa mga classmates ko. Nagulat ata sila nung ang gusto ko malaman, you joined Akbayan Party again, kung masasabi mong innate naman yung pagiging activist on your part, ang tanong ko sa daming civic society groups na pwedeng mong salihan, sa dinami-daming organisasyon that represents activism. Yeah. Why did you end up joining Akbayan? And ang pag-join mo ba ng Akbayan, nagsimula ba to nung sa Ateneo pa? Or even earlier? Or even later? I see. Nakilala ko yung Akbayan. Estudyante pa ako sa Ateneo. Kasi dati may mga usapin ng korupsyon sa gobyerno. Tapos may usapin din ng mga magsasakang nagmarcha mula Sumilao hanggang Ateneo. Kami yung isa sa mga nag-host dun sa Sumilao Farmers when they marched in 2008. So alam nyo na kung anong idaran yung nasa Ateneo ako. And nung panahon na yon, nakilala ko na yung Akbayan pero hindi pa ako nag-member. Na-orienta ko after nung graduate na ako. Nagtrabaho rin ako sa Ateneo and some of my workmates ay miyembro ng partidong ito. So pero bakit Akbayan? Kasi sa totoo lang marami namang pwedeng salihan na organisasyon na kung saan makakatulong ka. Klaro kasi sa akin noon na hindi lang sapat na sumali sa isang kampanya, advokasya, organisasyon, mahalaga din na parte ka ng isang kilusan na gustong pumasok sa pamahalaan. Yun kasi ang isang partido. Ang Akbayan ay isang political party. Ang goal niya, hindi lang tayo dapat sa kalsada, dapat kaya rin nating mag-contest, tumakbo sa eleksyon at makapasok yung mga magagaling at mga aktibong Pilipino maging parte ng paggogobyerno. So sa akin mahalaga yung elemento na it's a political party that I believe in at talagang aktibo siya pumapasok sa larangan ng paggogobyerno. Alam mo, para sa akin, speaking of political party, ang kahalagahan ng isang partido politikal para magkaroon tayong much more mature democratic government is very essential. Kung makikita natin sa ibang bansa, no, there are people who are conservative, there are people who are liberal, and some are even right-wing. No? Dito sa Pilipinas, parang wala ka makikitang ganyan eh. Saan ba nag-i-stand si congressman ganito? Kasi makikita natin, immediately after the presidential election, kung sino ang presidenteng nanalo, makikita na natin ng mga kongresista, mga politiko sa local government will lumilipat jump ng partido sa party kung saan sino ang partido na sinasamahan ng Pangulo. Exactly. And that is actually the reason why we have a failure of advocacy and policy agenda kung ano talagang ipupush. Walang continuity. We are basing our political inclusivity kung sino ang nasa Malacanang. Tama. Right? So, para sa akin, yung political party is very important. But
most of the time, ang mga kababayan natin, they fail to understand na pag sinabing akbayan, inililabel agad nila na, ang akbayan, leftist yan. No? Kasama yan sa Makabayan Bloc. Without actually realizing the difference between the two. No? Can you expound further? Although, tinanong ko na rin si Secretary Llamas dito, for our listeners and audience, mas nakilala ka, Miss Paeng, pagdating sa pagtindig mo sa West Philippine Sea. And ang akbayan, bit-bit nyo yung atin ito na slogan whenever you do the convoy in the West Philippine Sea. But before China, ano ang masasabi mong pinaka-significant advocacy na akbayan throughout the years before the China threat? Oo, actually yung akbayan, multi-sectoral. So, meron kaming kabataan, kababaihan, manggagawa, magsasaka. Kaya marami rin po kaming advokasya. Kilala po tayo ngayon doon sa West Philippine Sea na issue, pero marami pong naipanalo ang akbayan na I'm happy to share. Kasama po dyan yung mga napasa nating mahahalagang batas. Nung ako po nasa youth sector pa, kami po yung nasa forefront ng pagpasa ng SK reform. At naipasa po yun sa pagkakampanya ng akbayan sa labas ng gobyerno at sa kongreso. Kasi yung mga kongresista po namin, sila talaga yung champion ng SK reform. Reproductive health bill, CARPER, para sa mga magsasaka. Ang nagpasa po nun ay mga kasama sa akbayan. So yung mga issue po ng sektor, bit-bit po natin yan at bibit-bitin pa sa mga susunod na pagkakataon. Yung security of tenure, yung dapat bawal ang endo para sa mga manggagawa, akbayan din po yung nagsusulong yan. Pagtaas ng wage by 200%, yung minimum wage ay 200 peso pala, dapat tumaas ang minimum wage ng mga Pilipino. Akbayan din po yung nangunguna dyan, kasama ng mga nasa sektor ng manggagawa. So actually po, ang akbayan, malawak po ang pinaglalaban. Kasama doon, of course, yung soberanya at kalayaan mula sa pambubuli ng China. And madagdag ko lang din, no? Ang isa sa mga initiative na akbayan na i-final last year is to incorporate West Philippine Sea sa education natin. Oo. Long overdue na yan. Dapat mandatory tinuturo ang West Philippine Sea, nasa mapa ng mga na tinuturo sa geography class natin. Hekasi ba yun? Hekasi pa ngayon, di ko na rin alam. Matagal na kasi yung aking elementary. Tapos, yung July 12, na pagkapanalo natin sa UNCLOS, historic yun makasaysayan. Dapat nasa history class natin yun. So, ang West Philippine Sea dapat tinuturo. Naalala ko rin, Miss Paeng, no? Although, napag-usapan lang natin to in passing lang. You're also a graduate of Manila Science High School, right? Bago ka pumasok ng Ateneo. Tama. I have to mention that kasi mga anak ko nasa Manila Science. Oo nga, shout out sa mga Masayans. At nung nalaman ng mga anak ko na taga Masay ka, naging fan mo na rin ng eldest daughter ko. Ayan, sana ma-meet ko siya sometime soon. Oo naman. Ngayon, ikaw ang presidente na akbayan. Yes. No? May tenure ba yan? Oo. Actually, yung aming partido, may term limit. So, pwede kang 3 taon yung term mo, pwede ka tumakbo for another term. Ako po, magto-term limit na ako. So, excited na ako na magkaroon ng bagong liderato, yung akbayan. Very democratic po kasi kami talaga nag-e-eleksyon. Yung miyembro namin, magkikita-kita yan, iba't ibang pagkakataon. Tapos every 3 years, meron po kaming eleksyon. Ang nagde-decide po kung kami ay tatakbo, halimbawa, even si Risa, di ba kunento ko talaga sa podcast, even yung pagtakbo ni Risa sa Senado nung some elections ago, 2010, debate po yan, pagbobotohan ng mga kasama. Hindi automatic na dahil sikat ka o ikaw yung kilala, ikaw agad yung kandidato. Mahalaga po sa amin yung aming internal democratic processes. Ibig sabihin yung pagdedesisyon na dapat magkakasama. Kasama na po doon yung termino ko. So ako po ay, ayun. So naka 2 terms ka? 2 terms na po ako. So 6 years? Second term ko na po ito. Magsi 6 years po ako by next year. So kami po ay naghahanda para sa aming mga proseso sa partido namin. So does it mean na kung marirelieve ka na for being the president of the Akbayan Party, will there be a chance na ikaw naman ang magre-represent sa Akbayan sa Kongreso?
Ang magdedesisyon po niyan, mga miyembro namin. So ako po, ipinapaubaya ko sa wisdom ng mga kasama. Kasi marami pong magagaling na miyembro ng akbayan eh. Lalo na nandyan si Kong Percy, si Kong Dada, si Kong Chel. So kung ano po yung maging desisyon ng partido namin, yun po ang masusunod. Kung titingnan natin ang akbayan noon at ngayon, can you discuss ano ang pinagkaiba ng mga ipinaglalaban noon sa ipinaglalaban at tinitindigan na akbayan ngayon? Actually, Or pretty much similar pa rin? naniniwala ako po we've been very consistent. Nung nabuo kami nung 1998, so para sa magaling sa math, 28 years old na po ang akbayan, malapit na mag-30 pagdating ng 2028 elections. So, ito pong partido namin nung nagsimula nung 1998, ang intention niya maging partido ng mamamayan. Kaya po ang buong pangalan ng Akbayan, Citizens Action Party. Ibig sabihin, partido siya ng mga mamamayang nag-a-action. So, Citizens Action Party. Yun po yung... So, at sa palagay ko po hanggang ngayon ay partido pa rin siya ng ordinaryong mamamayan. Hindi po ng mga dinastiya, hindi ng mga sikat na mga artista. Klaro po sa amin, sektor kami ng mamamayan. Mula noon hanggang ngayon, pinaglalaban, ipinapanalo ang mga issue ng mamamayan. In terms of recruiting, paano kayo nakaka-attract ng... Kasi bilib ako minsan sa mga event mo eh. Talagang represented lahat ng sectors, represented pati mga kabataan. How do you invite people to join Akbayan? Alam niyo po, the credit goes to our kasamas in Akbayan. Kasi po dahil multi-sectoral tayo, may mga leader tayo mula sa Akbayan Youth, may leader tayo mula sa Akbayan Women, may leader tayo dun sa Labor Caucus ng Akbayan, may mga leader tayo mula sa mga magsasaka, manggagaw, LGBT. So, yan po, buhay po yung mga sektor sa loob ng partido, sila mismo ang nagre-recruit dun sa kanilang mga sektor at kanilang mga teritoryo. Kaya po, yung mga makikita nyo po sa mga events namin, hindi po yun kami o yung ilang mga taong nakikita nyo lang, hindi lang yan si Kong Chel, Kong Percy, Kong Dada, or si Risa, yaan po ay mga hinikayat din ng mga kapwa mamamayan nila, kapwa kasama nila sa sektor. Gaya na sinabi mo kanina, you are already going to end your second term as president ng Akbayan. When you were the president, and until now, presidente ka pa rin pala ng Akbayan nga, no? Sino ang kinikilala mong mga nauna sa'yo sa Akbayan na talagang iniidolo mo, you recognize and respect na ito ang, kumbaga, naging example ko in leading the Akbayan Party? Alam niyo po, maraming nagsasabi na para sa isang presidente ng isang national party, medyo I'm on the younger side. Pero sa totoo lang po, hindi ako ang youngest president ng Akbayan. Meron po kaming naging presidente dati, nasa 20s pa lang siya, babae din, ang pangalan niya ay Macris Cabreros, shout out kay Ate Mac. So ako po, I really look up to young women leaders ng party na actually naging leader po ng partido even before me. Kasi nung nakita ko siya, pwede palang maging leader ng isang partido yung isang babae, miyembro ng sektor ng kabataan. Tapos national party na magpapatakbo ng senador. So dahil nakita kong posible siya, na-realize ko na ako din, pwede ko rin siyang gawin. And I think yun yung napakahalagang mga examples na may patotoong experience na pwedeng maging leader, hindi mo kailangan manggaling sa isang political dynasty. 'Di ba? So, yung ganoong examples and so ako, para sa akin, it's really the younger leaders who came before me na naging parte ng leadership din ng Akbayan. And then, of course, mas kilala ka sa atin ito, convoy, atin ito coalition na ginawa mo. Naka-4 na convoys na kayo for the past 3 years already. Yeah, 4 years na din siguro by this year. Diba? Ang tanong ko, since West Philippine Sea, hindi siya kumbaga naging traditional issue ng Akbayan, no? What prompted you to push for a convoy, a Christmas convoy? That was the first one, 2023. What pushed you to do a Christmas convoy
in 2023? Actually, Admiral J, yung issue ng West Philippine Sea, akala nung ilan, kakasimula lang ng akbayan maging active dyan noong 2023. Pero actually po, 2011 pa lang, bagong membro pa lang po ako noon sa akbayan. West Philippine Sea na yung isa sa kinakampanya ng akbayan. Ever since, hindi pa po kasi sikat noon na mag-rally tayo sa Chinese Consular Office. Kami po ata yung una. Kasi nga, hindi pa uso nung panahon na yon, panahon pa ni Pinoy. Nag-file po kasi yung mga kongresista namin sa House ng resolusyon na pangalanan yung parte na yan ng ating karagatan na Western Philippine Sea. Kasi kung tatandaan po natin, bago yan Hindi yan yung WPS. Ano siya, through an executive order ata ni Pinoy noon. Memorandum order. Memorandum order. Ginawa siyang WPS. Before no, nag-file kami ng reso na dapat Western Philippine Sea pa, yung sabi namin. So, as early as 2011, nung umiingay na merong Chinese presence doon, tapos nagkaroon pa nung standoff, eventually, talaga kami, matindi yung aming pagtindig sa kung sino man ang maang-aapi sa ating mga Pilipino, dapat tumindig tayo. At happy kami kasi nitong 2023, sabi namin, 10 years na tayong nagrarally sa Chinese Consular Office, wala ba tayo ibang pwedeng gawin? So, may mga conferences na ina-attenda, nakasama sila ka-edisyo, ng PRRM, yung iba pang conveners, nag-usap na, baka naman pwedeng gumawa tayo ng iba naman. Isip tayo ng something creative, something that can inspire Filipinos. Lalo na, ito yung panahon na ang dami nating nakikita sa TV na wina-water cannon tayo. Gusto namin, sana, kung may gagawin tayo, hindi galit, pero something na can inspire Filipinos to take action and inspire ordinary Filipinos na may pwede akong gawin para tumulong sa issue na to. So, nabuo yung ideya na sige na nga, total, ang tagal na natin ginagawa to. What if, this time around, imbis na sa Chinese Consular Office tayo, doon tayo sa West Philippine Sea mismo, punta tayo. Nasa amin po, it's such a powerful idea. Kasi kung sa atin, ang West Philippine Sea, pwede tayong pumunta dapat doon. Ganun kasimple yung idea, nabuo yung maraming nakumbinse. Eventually, we did the Christmas convoy. Nagpunta tayo sa West Philippine Sea, vicinity ng Ayungin Shoal, para magbitbit ng pamasko dun sa mga kababayan natin na nasa harap ng pambubuli ng China. And I think we should also mention na the year 2023 was also the start of the Transparency Initiative. Kung kaya mas nakikita na natin yung water cannoning, kung pambubuli ng China. So, do you think that approach of exposing Chinese aggression is also very relevant for akbayan to once again support hindi naman to bago, to once again renew your commitment of doing something more tangible itong magkaroon ng Christmas convoy? Napaka instrumental na nakikita natin yung nangyayari sa West Philippine Sea. Kasi karamihan po ng Pilipino, nasaan ba tayo? Siyempre, nasa mga bahay natin. Kami, nasa Metro Manila, yung aming base. So, hindi mo nakikita anong nangyayari doon sa West Philippine Sea. Ano bang ginagawa ng China? So, para sa marami sa atin, abstracto yung idea na yung China nandun, inaapi yung mga Pilipino. Parang hindi siya ma-imagine. Pero dahil nakita mo ngayon, kaya napakahalaga din talaga that you have government shedding light doon sa nangyayari sa West Philippine Sea na mapukaw din yung sense of patriotism ng mga Pilipino at makita nila na hindi pwedeng ginaganyan tayo sa sarili nating karagatan, and hopefully spur Filipinos to action. No? May tanong ako regarding dyan, Ms. Paeng, for some people who are criticizing the transparency effort, may mga nagsasabing, alam mo, Commodore J, kapag araw-araw na lang, linggo-linggo, buwan-buwan, ipapakita natin that we are being bullied, water cannon, RAM, used military-grade laser, desensitize na ang Pilipino. How do you respond to that? Sa tingin ko po, dapat yung ilaw na binuksan natin dito sa issue na ito, hindi natin dapat patayin. Ang dapat pong tanong ay yung next level. Ngayong lagi tayong wina-water cannon, anong dapat gawin natin? Anong next step? Para mabawi natin yung mga nag-give up
lalo na nung nakaraang administrasyon doon sa West Philippine Sea. At sa amin po, I think yun yung napakahalaga. Na kung araw-araw natin yan nakikita, kami po galing sa civil society, we need to pressure government. So, what can be done now in response to that? Lalo na nakikita natin siyang nangyayari pa ulit-ulit. So, mahalaga yung ilaw, wag nating isasara yon sa issue ng West Philippine Sea. Ang challenge sa atin ngayon, what comes after? Para klaro sa atin na umaabante tayo sa issue na ito at hindi, parang nagiging yung kwento ay walang next chapter, nasa stuck tayo dun sa naunang chapter. Alam mo, para sa akin, yung ginawa yung convoy, atin ito convoy, napakahalaga nito eh. At least we can address yung mga propaganda trolls na pag-usapin ng West Philippine Sea, pang-usaping militar lang yan, pang Coast Guard lang yan, pang gobyerno yan. Ordinary Filipinos like me, wala tayong kinalaman dyan. But when you did the first Christmas convoy, talagang tumaas ang level ng support ng mga Pilipino. Everybody wanted to join, everybody wanted to donate something. Kumbaga, nagkaroon ng muka ang laban natin sa West Philippine Sea na hindi ito laban ng Coast Guard, hindi ito laban ng AFP. When we talk about West Philippine Sea, laban nating lahat bilang Pilipino to. And your slogan of having atin ito, it is so powerful na parang it will really make everybody think, kahit taga saan ka man, whether from Visayas or Mindanao, now we need to do this kasi atin ito. It's ours, di ba? So, ako, I really appreciate and recognize the civil society for doing this. And lagi ko sinasabi, imagine, kung isang civil society pa lang to, akbayan pa lang gumawa nito, at nagkakanda kumahog na ang China, how would they be able to prevent akbayan from completing the convoy? Eh kung 20 na civil society ang gagawa nito in different parts of the country going to the West Philippine Sea. Ibig sabihin, it will be more difficult for China to suppress ang mga kababayan natin para ihayag na ang West Philippine Sea ay para sa Pilipino. That's why I really recognized it. Salamat po. Yes. And ang first Christmas convoy, paano mo na conceptualize na we need to have a vessel of our own? Ano ba yan? When you started thinking about it, meron ka na talagang plano or everything came from scratch? Well, basta klaro sa amin, dapat makapunta tayo doon. Sino kayang pwede nating isama at anong pwedeng sakyan? Aaminin po namin na 4 missions now. Very happy kami, success naman lahat. Pero yung first mission talaga, ang dami kong natutunan. Kasi hindi naman ako kapitan ng barko. Pero to be a civilian captain ng isang mission, napakahalaga na makita mo yung iba't ibang puzzle pieces. Doon ko nakita yung mga kapitan na nagko-compute ng gaano katagal ba bago makapunta tayo doon sa rendezvous point. Ang dami naming natutunan kung paano gumawa ng plano out at sea. Akala ko kasi para lang yan, pupunta ka lang, magkita-kita tayo dito sa point na to, ganitong oras ha, pag ganito, madali sa atin pag sa kalsada eh. Pero sa dagat, ibang-iba. You have to respect the ocean and our seas. So talagang important for us yung pagpaplano, pagkonsulta din dun sa ilang mga mas maalam doon sa paglalayag sa barko, ay sa karagatan, sa West Philippine Sea lalo na. So talagang through the years, yung pagpaplano medyo mas na-expert na namin para siguraduhin successful and safe yung ating mission. Alam mo, para sa akin, yung, hindi ko alam kung it was really well planned out ng akbayan, no? Pero yung 4 convoys that you did, lahat yon iba-ibang team. Yes, oo. Hindi ko alam kung tama ako ng basa, no? Yung Christmas convoy, it talks about yung for Filipino people to do something to give to the soldiers sa Ayungin, di ba? That was basically the message of, in my own perspective. Secondly,
nagkaroon kayo ng 2024 summer convoy naman sa Bajo de Masinloc. Peace Parade, tama. And Papuntang Bajo de the theme Masinloc. is all about the fishermen. Yes. Kapag pinag-usapan natin ang West Philippine Sea, ang sumisentro to sa ordinaryong mangingisdang Pilipino. Yes. And then the third one, you had a concert. Para sa akin, ang sumisentro naman to ng mga artists. Kapag pinag-usapan natin ang West Philippine Sea, it includes everybody, especially the artists. You can do something. Yes. Music, arts. At artists din from other countries, ha? Yes. May galing sa ibang bansa. Diba? May Japan, South Korea, Malaysia, Indonesia. Sumama sila at nag-concert. And then, para sa akin, ang pinaka, kumbaga, matapang na convoy na ginawa na was the most recent one. You did another concert sa Pag-asa, but the most important part of that, nag-jet ski pa. Yes. Sila Congresswoman Dada and lovely Granada, and you even landed sa Pag-asa K2. Yes, tama. And for me, kung titingnan mo yung 4 convoys na to, it has evolved with different tones and themes, but lahat to napaka-successful para sa akin. And Salamat. that is something na it also shaped the public perception. Maganda yung sinabi mo kanina na hindi lang ito usapin ng, halimbawa, is it, yung paglaban at pagdepensa sa West Philippine Sea, hindi lang yan yung mga uniformed personnel natin yung gumagawa. It's lahat ng Pilipino may taya. Pero yung isang mahalagang elemento doon, ay yung aming pagtingin na kung ang China minimilitarize yung area, baka ang epektibong response is to civilianize it. Anong ibig sabihin nun? Kung sa atin ng West Philippine Sea, ang itsura ng panalo ay ang ordinaryo mamamayan ang nakakapangisda doon. Ordinaryo mamamayan ang nakakapaglakbay doon. Tayo ang nakaka-access sa West Philippine Sea. At so long as China cannot stop us from accessing the West Philippine Sea, panalo yon. Kasi we exercise yung ating Sovereign karapatan, rights, yung yes. sovereign rights natin doon. So long as we can exercise our sovereign rights, that's a concrete victory against China. And dapat gawin mong regular. At happy kami to report na hindi lang 4 times, mukhang marami na rin ang naglalakbay doon. Marami na ngang nagpupunta sa Pag-asa Island. Alam ko, ikaw, Admiral J, marami ka na rin na isama papunta doon. So, mas nare-regularize yung ating access sa West Philippine Sea. So, umaabante yung ating kampanya. Of all the 4 convoys na nilid mo, Miss Paeng, para sa'yo, ano ang pinaka-memorable at saka masasabi mo talagang ito yung happiest convoy na na-organize ko? Baka magtampo yung iba-ibang teams kasi yan eh. Pero sige, ang favorite ko actually yung second. Sa BDM? Sa papuntang Bajo de Masinloc, kung saan may 100 mangingisda, yung fishing vessels nila, nagparada, papunta tayo sa EEZ natin, at para magbigay nga ng tulong din sa mga mangingisda doon. Napaka-powerful kasi na talagang ang kasama mo sa paglalayag, mga mangingisda, sobrang lumapit sa amin yung Chinese vessel noon eh. Sinandwich kami na talagang umaalog na yung aming mga bangka. Ang lapit nila to the point na pag nakita mo yung mga photos, para talagang magkatabi na yung vessel nila at vessel natin. Pero patuloy pa rin nangisda yung mga mangingisda natin. Pero yung mga volunteers natin, nag-swimming lang habang yung Chinese Coast Guard paikot-ikot sa amin. So, makikita mo talaga yung, in a way, yung tapang ng mga Pilipino sa harap ng ganong kalapit na pambubuli ng China. Hindi magpapatawat, hindi magpapatigil. And at the same time, yung pakikiisa mo rin dun sa kasama mong mangingisda. Kasi sa totoo lang nandun sila, ilang linggo, ilang araw at a time. Kami po, nandun kami, saglit lang. Pero for them to know na hindi sila nag-iisa, kasama nila ang mga Pilipino, katuwang nila, at tas nung nangisda sila, to share that breakfast na nanggaling sa huli nilang isda, sobrang powerful po nun para sa amin. And just for context, para mas ma-appreciate ng ating mga listeners, no? Ang BDM convoy na ginawa nyo, Miss Paeng, ito ang convoy na kung saan we monitored more than 50
Chinese maritime forces surrounding the entire convoy. So you can just imagine how powerful those wooden boats are, no? Tama. Na nakapag-launch ng more than 50 Chinese maritime forces para ma-prevent lang ang isang civil society na maglayag sa sarili nating exclusive economic zone. Exactly. Parang ang sabi nga namin, parang China ata ang natakot sa atin. Kasi grabe yung minobilize nila. Pero tayong mga Pilipino, matatapang, tuloy lang. Pero every time na, of course, you have parents, no? I mean, every time na may convoy, hindi ba nag-worry ang mga friends mo, parents mo, relatives mo? Every time na magpaplano ka pa lang, I mean, and then aalis ka ng bahay. Nakalagot ako sa nanay ko. Kasi yung sabi ko lang sa kanya nung first convoy, pupunta kaming Palawan. Hindi, pero syempre adult naman na tayo. Pero syempre yung kaba, hindi mo mawala yun sa pamilya. Pero sa dulo, ang gusto mo naman kasing lipunan, yung hindi na kailangang kaba ang mamayani, di ba? Na sa dulo, kaya natin to ginagawa para yung mga susunod na henerasyon, hindi nila kailangan mabuhay na inaapi, na may kaba, na sila ay ihaharas ng iba't ibang mga puwersa na gusto tayong sakupin at gawing sumusunod lang sa kanilang gusto. At madagdag ko lang, Ms. Paeng, we don't want the future generation to learn our history na ipinamigay natin ng West Philippine Sea. Oo, kasi ang mga Pilipino, may kasaysayan tayo ng katapangan. So kailangan, until now, ay isabuhay natin yon. Ikaw ang kinilalang civilian captain, civilian commander ng apat na convoy na to. Para sa iyo, yung personal experience mo na to, is it something na given a chance, uulit-ulitin mo pa rin? Dahil sabi mo nga, we need to normalize this kind of events. Ang panata natin hanggang kailangan na tumindig, tutuloy tayo sa paglalayag. But hopefully, sa mga susunod na round, yun nga, mas marami, hindi lang akbayan, kasama yung iba pang mga organisasyon natin, baka mas marami pa ang pwedeng gumawa nito. Sana marami pang ibang civilian commanders na titindig. Alam mo, minsan, when narinig naman natin sa media, no? Kapag mag-a-announce kayo na maglalayag ulit ang atin ito, ang gagawin ng media, pupunta sa office ko, tatanungin din, is the Philippine Coast Guard supporting this? No? And of course, we have to take a step back para sabihin, we're going to deploy our Coast Guard vessel to ensure the safety and security ng mga mag-a-attend. Because, alam ko naman, naiintindihan mo to, no? We don't want the Chinese government to think na, kasi lagi rin nilang propaganda yan. Ito mo itong gobyerno ng Pilipinas. Sarili nilang mga isda, sarili nilang civilian society, nire-risk nila yung buhay nila because of this illegal activity. But for you as the civilian commander or civilian captain of this convoy, naiintindihan mo naman yung effort ng gobyerno to, be on from behind, no? But of course, we are committed, as always, to ensure your security. Oo. Well, very thankful kami, of course, kasi since the first mission, at alam namin, marami tayong pinagdaanan din. Kasi kami, as a civil society organization, coalition, tapos ang akbayan po kadalasan talagang nasa democratic opposition yan. So, sa totoo lang, sanay kami na, basta, ito ang sa tingin namin tama, gagawin namin yan. Kaya nung first mission, nung nag-announce kami, nababanggit naman namin to sa mga kwentuhan, at nakwento ko na rin sa iyo to, Admiral J, na nung nag-announce na kaming pupunta, maya-maya parang nag-request ng meeting yung NSC. Tapos sabi ko, para akong pinatawag sa principal's office, sabi ko. Pero kasi klaro sa amin we are a civil society org, meron kaming independence, autonomy, at pagpapasya. At hindi siya about asking permission. Pero at the same time, napakahalaga din na makita na merong isang issue that we can find common ground with relevant agencies of government. Kasi klaro naman ang mission Huwag nating isuko ang West Philippine Sea. At kung may pwedeng pagsamahan at lalo na pagsigurado na siligtas ang Pilipino sa sarili nating karagatan, malaking tulong po yun. Lalo na po sa amin na formations na nagpupunta doon. Alam namin na ang
relevant agencies na nakausap namin, naka-monitor at sinisiguradong ligtas ang mga Pilipino. Alam mo, Miss Paeng, yung slogan na atin ito, very powerful. Sino nakaisip nito? Alam mo, aaminin ko, hindi ako yon. Nung mga simulang binubuo pa namin yung konsepto, may mga kasama tayong artists nung unang press con pa, sila yung nagpadaloy. Tapos ang sabi nila, dapat simple lang yung mensahe. At dapat, the name is the message. Hindi pwedeng acronym, hindi pwedeng kung ano-ano. Basta klaro, we are called our name should also embody our message. Tapos, sinabi nila atin ito. Nung una nga sabi ko, parang, okay ba yung atin ito? Ako pa yung medyo skeptic nung simula eh. Pero nung nilaunch na siya, nakita mo yung ang daming nag-agree. Oo nga, atin ito. Tapos tama po kayo, kahit saang parte ka ng Pilipinas, kahit OFW ka pa at wala ka dito, basta Pilipino ka, pwede mong sabihin, West Philippine Sea, atin ito. Alam mo, yan yung lagi kong ginagawang, di ba, mapansin mo, kapag umiikot tayo ng universities, kapag kasama kita, yan yung ikinalulungkot ko minsan. Kapag pumunta ka sa mga kabataan, tapos tinanong mo sila na disputed ba ang West Philippine Sea? Sasagutin minsan na majority of the youth, no? Well, except lang sa Ateneo. In fairness sa Ateneo, nagsalita ako sa Ateneo, ang sagot nila, it's not disputed, it's ours. Atin ito, sir. Very good sa aking diba? mga schoolmates. Pero may mga universities from Luzon, Visayas, Mindanao, even here in Manila, majority of the students would say, disputed yan. Right? Kaya lagi kong sinasabi, kawawa naman si Ate Paeng kasi sabi niya atin yun eh. Pero para sa inyo, disputed, di ba? Kaya I always borrow the line, hindi yan disputed, atin iyon. Hindi yun kanila, di ba? So, ang atin ito, I agree with you, it's already the message eh, na kapag may sumuportang Pilipino, alam niya agad, atin ito. Tama. Tsaka wag po tayo maniwala sa mga sinasabi ng ilang senador natin na debate pa yan. Kasi hindi na po debate, global community na ang nagsabi, Philippine law, nire-enforce pa natin, na ang West Philippine Sea, atin ito. So wala na pong debate, wala pong dispute, klaro po, atin ito. Ms. Paeng, speaking of senador, naniniwala ka bang dapat kapag nasa gobyerno ka, whether you are elected, whether you are appointed, kailangan mong tindigan ng West Philippine Sea? Sa palagay ko, nasa gobyerno ka man o wala, basta Pilipino ka, dapat tindigan mo ang West Philippine Sea. So do you think it's appropriate for those people to be called pro-China or Chinador if they are going against our narrative, if they are even attacking our own position, downplaying the incidents, and even denying the presence of Chinese harassment? Nako, yung mga, parang mga, parang nagiging, kung sa tingin natin, nagiging mouthpiece sila ng China, if it speaks like, acts like, and, they project themselves like they are mouthpieces of China, then they probably are. So, ang hirap lang na gagamitin pa nila yung posisyon nila, binabayaran natin sila, Filipinos taxpayers money. Tapos, ang gagamitin nilang mga mensahe na ang magbe-benefit ay China. So, medyo, big no dapat yon. Huwag nating papayagan na gagamitin nila yung posisyon nila, tapos, ang ikakampyon nila, mensahe ng China. Parang, po yun? Parang pagtatraidor naman sa ating bansa. Maraming instances na, Ms. Paeng, sinabi ko, ang greatest challenge natin sa West Philippine Sea is to counter misinformation. And I would like to ask you, tingin mo, sino ang mas mahirap na i-address na agent of misinformation? The trolls sa social media or those people who are elected in office?
Alam niyo po, para silang magkatulungan kasi yan Magsasalita yung isang public official ng pro-China propaganda, tapos i-echo nung troll. So actually, they feed into each other. Ang mahirap nga lang, kasi yung mga public officials, lalo na kung elected, syempre, inelect natin yung mga yan. So may mga tao na naniniwala sa kanila at ang tingin sa kanila ay reliable source sila kasi nga nasa posisyon. Kaya talagang dangerous kung hindi ka na nga lang troll, pero public official ka pa, acting like a troll, so para kang both, di ba? So medyo double whammy yun. Kasi politician, public official ka, tas troll ka. At May the same resources time, ka pa. May resources ka pa, may platform. So medyo medyo parang double threat sa Filipino sovereignty. So dapat ay, again, huwag nating hahayaang nakaupo sa posisyon mga pro-China na mga politiko. Alam mo, Miss Paeng, ang isang ibinabato lagi, hindi lang sa'yo, kundi sa akin, for people who are standing up against Chinese aggression in the West Philippine Sea, ay ginagamit daw natin itong political vehicle for our aspirations in the future. How do you respond to that? Itong nangyayaring issue sa West Philippine Sea, actually maraming issue sa Pilipinas, ginagamit na political vehicle ng China para hatiin tayo. So, baka ang kailangan nating tanungin, bakit hinahayaan natin yung mga chinador, mga trolls nila, even China, to divide Filipinos? Kasi sila naman ang gaganansya pag tayo ay hati. So, wag nating hayaan na i-turn nila yung naratibo against us. Tayo ay nagsasabi lang ng katotohanan under international law and local law. Ang West Philippine Sea ay atin. Yung mga binabaloktot yan, sila ang ginagamit ang issue as a political vehicle para guluhin ang ating isip sa katotohanan. Ms. Paeng, if there is a 19-year-old na nakikinig sa atin ngayon and already losing hope with our fight in the West Philippine Sea, with the political climate that we have right now, what will be your message? Ang kasaysayan ng Pilipino ay kasaysayan ng mga kabataang katulad nila na tumitindig. At napabagsak na natin yung mga banyaga at nang api sa atin in the past. At gayon din, yung mga Pilipino na nangaapi din sa atin hanggang ngayon, patuloy tayong kumilos para yung mga susunod na henerasyon natin ay mas magiging malaya at mas magiging maginhawa ang buhay. Ms. Paeng, dito na tayo sa part ng ating, dahil sumiseryoso na usapan natin, pupunta na tayo sa part ng podcast ko na magbabasa tayo ng mga mean tweets and mean posts that were posted by the trolls ng mga fans mo. And then, I'll ask you to respond. Game ka ba dito? Game naman. Okay. Actually, excited ako dyan kasi hindi ako masyadong nagpe-Facebook sa totoo lang. So, yung iba dyan baka ngayon ko lang makikita. Maririnig. Okay. Mula naman to sa Reddit. This one is about the time when you and Kiko Aquino D walked out and showed thumbs down gesture during the Senate session. Ang sabi ng isang troll, aktivista soon, terrorist spotted. Bilang aktivista, napakahalaga na tumindig tayo. Pag nakikita natin yung mga senador natin na parang drama-rama sa hapon, tapos hindi naman ginagawa yung trabaho nila na ituloy yung impeachment proceeding na forthwith, dapat gawin na. So, dapat naman po talagang mag-thumbs down sa kanila. Pero ang pagsasabi ng totoo at pagtindig ay obligasyon nating mga Pilipino para ipaglaban ang karapatan ng bawat isa. And it doesn't mean you are a terrorist. Definitely not. Kasi ang umaabuso at nagte-terrorize sa atin, itong mga senador na tiniterrorize ang ating mental health. This one's from TikTok when you discuss the absurdity of BP Sara's Confidential and Intelligence Fund. Ang sabi niya, Tagalog naman ang paliwanag ng mga may alam sa CF, Confidential Fund, at Intelligence Fund. Ikaw ba, ma'am, kung gawin kang secret agent na papasok ka sa lugar ng kalaban, tatanungin kita, madam, papayag ka bang ilagay ang tunay mong pangalan?
Ako, klaro kasi sa akin na yung perang yan ay pera ng taong bayan. Kailangan i-explain pa rin niya saan niya ginastos yan. Tsaka bakit niya kailangan mag-intel na DepEd Secretary siya? Excuse me lang po. Wag na po, paligoy-ligoy pa. I-explain na lang sino si Mary Grace Piatos para, kasi obvious na na kung ano-anong pangalan lang yung ginamit para pagtakpan yung paglustay ng pera. Ito naman ay from X or formerly Twitter, no? This is about Akbayan's post where the party greeted you happy birthday. May isang uninvited netizen na nag-comment na, kung ako sa'yo, mamundok ka na nang maging corned beef ka. Ang panawagan po namin sa lahat ng Pilipino, yung bawat tao, non-state actor man, ibig sabihin yung mga taliwas sa ginagawa ng gobyerno at or military man, lahat tayo ay dapat may dignidad, hindi dinidehumanize. So yung mga ganun pong lengguwahe, baka iwasan po natin kasi wala pong Pilipino ang dapat ay tinatanggalan ng dignidad. From Instagram naman, about your statement on the collision of 2 Chinese vessels after harassing a Coast Guard vessel last year. Hindi po China ang kalaban, mga kampon po ng Vatican, yung mga nag-violate sa atin. Mabait po si Xi Jinping. Na-meet na nila si Xi Jinping? Alam mo, Excuse parang me? narinig ko tuloy yung nagsabing I love Xi Jinping. Oo nga. Parang sana po wag tayong magpa-linlang kasi kitang-kita naman po na yung China ay wino-water cannon yung ating mga tropa. Tapos, sila pa mismo, yung mga mangingisda natin ay pinapaalis nila. So, marami pong may kailangan tayong panagutin. Pero klaro, nasa top of the list yung gobyerno ni Xi Jinping na ino-occupy illegally at inaapi ang mga Pilipino. Klaro ang mensahe, malakas ang boses ng bawat isa sa atin. West Philippine Sea, atin ito. Maraming salamat, Miss Paeng. Maraming salamat, Thank you. Admiral. Sa mga sumubaybay sa ating podcast, another episode, another story, ang ating natunghayan. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode muli. Ako, si J. Tristan Tariela. Tandaan, no spin, no lies, just the truth.